MV Don Juan. Mula sa isang artikulo, isinasalarawan bilang symbol of luxury and convenience at home on the sea. Para sa founder ng Philippine Ship Spotter Society, dahil sa katangi-tanging bilis at laki ng panahong iyon, kung kaya't ito ay masasabing source of pride for the Negros region, gayong sa tala ng kasaysayan ay naging flagship pa ng ngayoy sarado ng kumpanya ng Negros Navigation. Sa kasaysayan, ang Negros Navigation ay itinatag noong 1932 at ayon sa saliksik ng Team Haunted History, hawak ng kumpanyang ito ang taguring oldest domestic shipping company and one of the largest companies in the passenger transport business in the Philippines bago tuluyang huminto ang operasyon nito noong 2012. 4 na dekada na ang nakararaan, subalit tila sariwa pa rin lalo sa mga nakaligtas at sa mga naiwang pamilya na mga nasawi ang naturang aksidente. Ating balikan ang isa sa mga makapanindig balahibong maritime disasters na nakaukit sa kasaysayan ng bansa. Ating uusisain ang mga tunay na naganap sa pinakahuling sandali bago tuluyang lamunin ng karagatan ng MV Don Juan makaraang sumalpok sa empty Tacloban City tanker na pagmamay-ari naman ng Philippine National Oil Company. Bago sapitin ng MV Don Juan ang kanyang malagim na wakas, kilala ang naturang passenger vessel bilang isa sa technologically advanced ng kanyang panahon at kung saan ibinibida nito ang mga bagong radar system, fire and smoke detectors at maging automatic warning devices. Bukod pa rito, maile-level umano ang MV Don Juan bilang holiday cruise ship sa kanyang panahon na kung saan may dining rooms, air-conditioned first-class accommodations, lounges at ikangay first of its kind to have watertight cabins and compartment doors. Sa mga nakasakay na noon sa MV Don Juan, sinasabing may mga board games, sun decks at lounging spaces para mas ma-appreciate nga daw ng isang pasahero ang ganda ng seascape habang nasa biyahe. Ibukod pa na maaari ka rin umanong manood ng mga VHS sa mga TV sets ng barko. Kung babalikan ng kasaysayan nito, taong 1971 nang mabuo ng Nigata Shipbuilding and Repair Inc. sa Japan ang barko. June 25 ng parehong taon nang ito ay i-launch at dalhin sa Pilipinas buwan ng Setyembre 1971. Nang dumating sa Pilipinas, otomatikong hinangaan ng cruiser liner na MV Don Juan sapagkat kung ikukumpara sa mga sister ships nitong Doña Florentina na unang naglayag noong 1965 at ang Don Julio noong 1967 naman, di hamak na mas mahaba ang MV Don Juan. Ang orihinal na passenger capacity nito ay aabot sa halos 740, subalit nang isailalim sa renovation, maaari nang maglulan ng aabot sa 800 katao ang barko na sa panahong yaon ay pinakamataas ng kapasidad. Maliban sa mga nabanggit na liners, ay nagtataglay din ito ng mga cruiser sterns o sa madaling salita, hindi umano sila pasadyang ginawa para magsilbing roll-on or roll-off o roro. Sa saliksik ng Team Haunted History, magkaiba ang istruktura ng cruise at roro ships. Ang mga roll-on roll-off ay uri ng freight of ferry vessels na dinisenyo upang makapag-transport hindi lang ng mga pasahero kundi maging ng mga transport vehicles katulad ng kotse, bus, trucks at maging ng mga trailers at kahit ano pa mang degulong na kargo. Ang pangalang roll-on roll-off ay hinango sa pamamaraan ng pag-load at unload ng barko lalo sa mga all-wheeled cargo gamit ang mga ramps. Sa tala, ang MV Don Juan
ay 2 beses na lumalayag sa rutang Manila-Bacolod-Iloilo at Manila-Iloilo-Bacolod at naka-schedule tuwing Martes at Biyernes lamang. At dahil isa sa mga tanyag na barko ng kanyang panahon, mabilis na nakakarating patungo at galing sa ruta ang barko na kung saan sa loob ng 18 oras ay kaya na nitong tawirin ang Bacolod o Iloilo galing sa Maynila. Kumpara sa mga ordinaryong ferry o passenger vessel na aabutin pa ng 22 hanggang 24 oras. Base rin sa tala, 1:00 ng hapon noong April 22, 1980 nang lisanin ng jam-packed na MV Don Juan ang Manila North Harbor's Pier 2 at inaasahang 7:00 ng umaga kinabukasan ay makakarating na ito sa Bacolod at tanghali naman na makakarating sa Iloilo. Sinasabing umabot na mahigit kumulang 1,000 pasahero ang sumakay sa barko ng mga sandaling iyon. Karamihan sa mga ito'y bakasyonista, mga estudyanteng fresh graduates o kaya'y mga guguguli ng oras ng sem break sa Bacolod o Iloilo. Sa mga online articles na ating nakalap, binanggit na karamihan sa mga estudyanteng ito ay mga nagsisipag-aral sa malalaki at kilalang mga universidad sa Maynila at karamihan ay galing sa mga mayayamang angkan sa Negros Island. Hindi lamang mga pasahero ang sakay ng naturang barko sapagkat napag-alaman na kasamang isinakay ng mga may kayang pasahero ang mga bagong biling auto habang ang mga pasaherong negosyante naman ay dala ang ilan pang mabibigat na bagahe. Dakong 10:30 ng gabi, kalmadong binabaybay ng MV Don Juan ang Tablas Strait sa pagitan ng Tablas at Maestre de Campo Island habang karamihan sa mga pasahero na may natutulog na. Ang ilan namang gising ay naroroon at nananatiling nagsasaya sa disco hub ng barko sapagkat ayon din sa mga survivors, may live band ding tumutugtog bago maganap ang aksidente. Wala pa ngang ilang minuto, nagulat at nagsitumbahan halos lahat hanggang ang ibang pasahero'y nabulahaw o kung hindi man ay nadag-anan pa ng ibang bagahe sapagkat biglang nasa pool ang port side ng MV Don Juan ng oil tanker na empty Tacloban City. Dahil sa malakas na impact, nag-iwan ng butas sa gawing lower deck bunks hanggang sa Admiral class cabin decks at tuluyan ding nakulong at hindi makalabas ang ilang mga pasaherong naroroon. Sa pagkakataong iyon, pinakamaswerte ang mga nasa economy class upper decks maging ang mga nasa disco hub. Wala pa ngang 1 oras, pinasukan na ng tubig dagat ang barko dahilan upang unang lumubog ang nguso nito. Panik, sigawan at takot ang bumalot sa lahat ng mga pasahero dahilan para ang karamihan sa kanila ay nagsitalunan na sa karagatan ng walang life jackets at hindi alintana kung gaano kalalim ito. Ayon sa report, sinubukan pa umanong bigyan ng mga life jackets ang ilang nagpapanik na mga pasahero at ihatid sa mga lifeboats habang ang mga naunang tumalon sa karagatan ay binahagina ng mga collapsible lifeboats. Kung pagbabasehan ng nilalaman ng mga report, humigit kumulang sa 20 minuto. Ganyan umano kabilis ang oras bago tuluyang nilamon ng karagatan ang MV Don Juan. Dahil rito, marami sa mga crew members, lalo ang mga pasahero ang hindi na nakalabas ng kanilang mga cabins. Samantalang may ilang lifeboats na pinagsakyan ng mga pasahero ang hindi rin umano na i-release bago lumubog ang barko. Sa kabila ng trahedya at ang sigaw ng saklolo para sa daan-daang survivors, kumilos at tumulong rin ng crew ng MT Tacloban at sa balita, hindi lamang ang mga nakaligtas at buhay ang kanilang iniahon, bagkus pati ang mga namatay instantly sa naganap na banggaan.
Makalipas ang halos 2 oras, dumating ang MT Lawag City sa mismong pinangyarihan ng aksidente makaraang makatanggap ng distress call sa MV Don Juan bago ang paglubog nito. Ang MT Lawag City ang umahon sa natitirang mga survivors at sa mga lumulutang pangbangkay na mga biktima. Ilang oras pa ang lumipas at nagsidatingan rin sa bisinidad ng ilan pang maliliit na fishing vessels at maging sila ay tumulong nang maisakay ang natitira pang mga survivors. Ang mga ito naman ay dinala sa Batangas Port umaga na ng April 23, 1980. Isang malagim na umaga ang bumati sa mga taga Bacolod City at sa iba pang bahagi ng Negros Occidental dahil sa nangyari. Nataon pa nga na nakararanas ang naturang lalawigan ng pagbagsak at pagkalugi ng kanilang sugar industry. Sa dagdag na saliksik ng Team Haunted History, inaasahan na ang pagdating ng MV Don Juan sa Banago Port sa Bacolod at ayon sa mga saksi, alas 7 pa lamang ng umaga ay naroroon na ang mga ito. Baon ang mga ngiti at galak sa mga paparating na kaanak o kakilala. Subalit otomatikong napalitan ng hinagpis at histerya nang mabalitaan ang masamang nangyari sa MV Don Juan. Isang empleyado ng Negros Navigation Company ang nakasaksi at nagsalarawang heartbreaking ang senaryong nakikita makaraang kumalat at tuluyang makumpirma ang balita. Ayon pa rito, mistulang tagpo sa isang drama serye sa kung paanong isigaw ng mga tao sa pier ang ngalan ng kanilang mga kaanak. Meron ring sinasaktan at sinasabunutan na ang mga sarili. May mga napapaluhod na lang at natutulala habang ang iba'y isinisigaw ang dasal at tinatawag ang mga ngalan ng santo. Gayon din ang paghiyaw sa galit at labis na kalungkutan ng iba pa. Makaraan nito, nag-alay ng community prayers at misa para sa mga nasawi ang mga kaparian. Sinimulan na rin ng mga private search teams mula sa mga malalapit na isla ang effort sa pagsagip o pag-retrieve. Gayon din ang pagsuyod ng mga private planes sa coastal areas ng Batangas para sa mga maaaring natangay na mga survivors doon. Isa ang barkong Princess of Negros ang sinasabing naghatid sa pier na humigit kumulang 100 pasaherong nasawi habang laksang katao ang naghihintay sa kanilang mga kaanak sa pag-asang buhay at nakaligtas ang mga ito. Bukod sa mga ito, naroroon rin sa lugar ang hindi mabilang na funeral cars. Ayon sa isang eyewitness, tila nakikiramay din daw ang kalangitan ng pagkakataong iyon sapagkat ang gloomy ng panahon habang ito ay nagaganap. Ilan sa mga kilalang personalidad ang kasamang lumubog ng barko at magpasa hanggang ngayon nakakalungkot subalit hindi na natagpuan pa. Katulad ng Alunan family na itinuturing na Bacolod's pride sa larangan ng swimming. Sa mga report, pinaniniwalaang hindi na nakalabas ang mga ito at tuluyang na-trap sa kanilang cabin. Ang ina ni Attorney Renesito Novero na kauuwi galing Maynila makaraang dumalo sa graduation ni Attorney Renesito mula sa UP Law School ang isa rin sa mga naging biktima. Si Inday Linda na anak ng dating gobernador na si Valeriano Gatuslao ay kabilang din sa mga sinawing palad kasama ang kanyang asawa at 4 na mga anak. Sa listahan ng WatchmanDailyJournal.com, kabilang rin sa mga hindi nakaligtas ay ang miyembro ng Montalvo family, kabilang ang may bahay ng dating alkalde ng Bacolod na si Jose Montalvo. Kasama sa trahedya ang mga anak nilang sina Maylene at Yvette at ang kanyang ina na si Anisha Kilayko. Tulad ng Alunan family, maaaring maging sila ay natrap din sa kanilang mga cabin. Nakakalungkot man ng kaganapan, subalit nang ito ay mangyari, marami din ang nahabag at nakapansin
sa nooy Alcalde Montalvo sapagkat sa gitna ng paghihinagpis nagawa nitong silipin lahat ng mga kabaong at ang mga nakatulukbong ng kumot na mga na-retrieve na katawan. Bukod pa rito ang patuloy na pagtawag sa pangalan ng kanyang mga kaanak. Isang bahagi ng artikulo mula sa Visayan Daily Star ang nakatawag sa atensyon ng Team Haunted History. Sa kanilang akda, kabilang sa mga hindi na rin natagpuan ay ang asawa ng may-ari ng isang Chinese drugstore kasama ang kanyang 17 taong gulang na anak na lalaki at ang mga anak na babaeng edad 7 at 3. Meron rin umanong sinawing palad na mga may kayang pamilya ang lulan din sa barko kasama pa ang isang kabayong napanalunan umano nila sa isang karera. Subalit tanging ang mister at isang anak nito ang nakaligtas. Pareho ang kanyang misis, 2 anak maging ang premyong kabayo ay kabilang na rin sa mga hindi na natagpuan. Sa kabila nito, maswerte namang nakaligtas sa tiyak na kamatayan si Joval Brodit na nooy lumahok pa sa dancing competition sa isang sikat na noontime show. Ayon sa kanya, nang maganap ang collision ay nasa loob sila ng disco hub. Sa oras na nagpanik na ang lahat, isa rin siya sa agad na tumalon sa karagatan subalit ayon sa kanyang pahayag, inagawan siya ng life jacket ng pasaherong labis ang pagpapanik. Dahil rito, lumingon siya sa mga kinaroroonan ng mga lifeboat at maswerte pang nakasakay at nakaligtas. Sa dagdag na detalye, isa rin siya sa maituturing na bayani sapagkat muli siyang bumalik sa karagatan upang sagipin ang iba pang pasahero patungo sa kanyang nasakyang lifeboat. Bukod kay Joval, nakaligtas rin ang isang OB-GYN kabilang ang kanyang 3 maliliit pang anak at ang kanyang kasamang babysitters. Ayon din sa kanyang testimonya, agad silang nakalabas sa cabin at ura-urada ring nakakuha ng 2 life jackets na nagsalba sa kanilang lahat. Himala na maituturing ng isang elementary school teacher ng University of St. Lasal na nang maganap ang trahedya'y nagdadalang tao pa subalit bumiyahe kasama ang kanyang panganay na anak. Sinasabing nagkahiwalay sila ng kanyang anak nang maganap na ang aksidente at habang lumalangoy sa karagatan. Subalit makaraan naman ng ilang oras ay nag-reunite rin ang mag-ina. Ang mga chance passengers naman na sina Jocelyn Panisa at ang kambal nitong mga kapatid ay galing daw sa kasal ng kanilang tiyuhin. Sila umano ay nasa economy class upper deck ng barko. Nakaligtas umano sila sa pamamagitan ng mahigpit na pagkapit sa gilid ng mga lifeboats. Sa saliksik ng Team Haunted History, lumabas sa ruling ng Supreme Court na nagdidiin sa kapabayaan ng Negros Navigation sapagkat ayon sa dokumento, tinolerate umano ng pamunuan ang paglalaro ng mahjong ng kapitan ng barko kasama ang kanyang mga crew members habang nakaboard. Dahil rito, bigo nilang nagampanan ang kanilang tungkulin lalo ang pagganap sa hakbanging maaari sanang makaiwas sa collision o kaya'y ma-delay ang paglubog ng barko hanggang sa pagsusupervise sa pag-aabandona nito. Mariinding inihayag sa ruling ng Korte Suprema na nabigo ang Negros Navigation na panatilihing seaworthy ang MV Don Juan. Lumabas rin sa masusing investigasyon na overloaded ang barko at sa tala 864 na katao lamang ang kapasidad nito. 810 ang mga pasahero habang ang natitirang bilang ay ang kapitan at crew. Pero nang maganap ang collision, lumabas na 1,004 na katao ang lulan ng vessel. Sa karagdagang impormasyon na ating nakalap, partikular sa aspetong legal, ang trahedyang sinapit ng MV Don Juan ay maituturing na isa sa mga landmark cases na tutukoy sa issue ng class action suit na nakasaad sa Section 12, Rule 3 of the Rules of Court. Ayon rito, ang class action suit
ay nagpapahintulot sa magkakaiba o multiple parties with similar grievances against a common defendant upang mapagsama na ang kanilang mga resources upang litisin ang inihaing reklamo ng magkakasama. Dahil sa marami ang nasawi, hindi pa rin nakaiwas ang madilim na kasaysayang ito sa mga daan-daang ikangay haunting stories na magpasa hanggang ngayon ay napagpapasapasahan ng mga lokal roon. Katulad ng isang account na nagsasaad na meron umanong isang adult male survivor ang tila hindi pinapatulog ng kanyang konsensya dahil sa dalawang paslit na kumapit umano sa kanyang balikat na kalaunan ay kanyang tinanggal upang hindi sila lumubog at maisalba ang kanyang buhay. Isang public school teacher na pasahero rin ng MV Don Juan ang hindi nakaligtas kasama ang kanyang 2 taong gulang na anak na sinasabing natagpuan pa sa dalampasigan na nakatali sa isa't isa. Ang paniwala ng mga nakarecover sa mga bangkay, ginawa umano ito ng ina upang hindi magkahiwalay ng anak. Nang dalhin sa punerarya, dito inihiwalay ang mga labi. Sa dobleng kasawian, yung anak na lalaki ay claim pa umano ng ibang mga magulang. Pero makaraan nito, sinasabing tila umiyak ng dugo ang bata gayong wala na itong buhay. Sa takot na baka may hatid na kamalasan, ibinalik umano ng mga nag-claim at nagpakilala ng mga magulang ng bangkay ng bata sa punerarya ang labi nito. Hanggang sa tuluyan ng kunin ng kapatid ng ina nito ang mga labi ng kanyang kapatid na teacher at ang anak nito. Isa ring survivor ang umamin sa pagsakal sa isa pang pasahero upang maagaw lamang ang life jacket nito na siya naman niyang isusuot sa kanyang asawa. Subalit magkagayon man, hindi pa rin daw nakaligtas ang asawa nito. Dahil din sa wala ng pagpipilian, isang matandang babae rin ang nakaligtas sa pagpapalutang-lutang gamit ang isa pang bangkay na mistulang ginawa niyang balsa. Bago maiahon, sinasabi niyang patuloy ang kanyang pag-iyak at pagdarasal, gayon din ang walang tigil na paghingi niya ng tawad sa ginawa niya sa bangkay na ito. At tila isang himala rin ang pag-recover sa isang sanggol na namataang buhay habang nakahiga sa bundle ng cheese curls. Subalit hindi naman nahanap ang kanyang ina. Base naman sa mga kwento ng ilang rescuers, isang isla ang kanilang nasuyod at doon ay nadiskubre ang 2 bangkay ng pinaniniwalaang mag-asawa. Sa pagsasalarawan, magkayakap pa umano ang kanilang matitigas ng katawan hanggang sa nadiskubre na sa gilid ng mga katawan nila'y may bangkay ng isang sanggol, subalit wala na itong ulo. Sa iba pang testimonya, isang adult woman naman ang halos ilang linggo ding hindi daw umaalis sa dalampasigan ng Batangas sa paniniwalang makikita niyang babalik at buhay ang 2 anak na babaeng kanyang naiwan sa cabin. Sa kanyang pagsasalaysay, may isang puwersa umano ng kamay na pagmamay-ari ng hindi na niya nakikilalang kapwa-pasahero ang biglang humatak sa kanya sa porthole ng papalubog ng barko. Oo, at nailigtas siya, subalit hindi ang kanyang mga anak na ng panahong iyon ay nananatiling nasa loob ng cabin. Babalikan pa umano sana nito ang mga anak, subalit sa bilis ng aksidente, hindi na niya nagawa pa na hatakin o isama kahit isa man lang sa kanila. Sa iba pang detalye, sinasabing ang makapanindig balahibong aksidente ng MV Don Juan ang nagtulak upang simulan ang pagdiriwang ng Mascara Festival noong October 19, 1980 upang nang sa ganun ay mai-uplift ang mga lokal habang bumabangon sa trahedya kasabay ng panunumbalik ng mga ngiti sa kanilang mga mukha.
At inyong natunghayan ang ating pagbabalik tanaw sa mga huling sandali ng MV Don Juan, maging ang iba pang untold stories ilang segundo bago ang paglubog nito. Kung nagustuhan mo ang ganitong klaseng episode, mag-iwan ng komento, iba pang detalye na hindi namin nabanggit sa episode na ito o kaya'y mga topic suggestions na nais ninyong ma-feature at mapanood sa mga susunod nating upload. Siyempre, huwag rin kalimutang pindutin ang subscribe button at ang notification bell para sa mga susunod pang Hilakbot Haunted History. Ako po si Red, ang boses sa Hilakbot Pinoy Horror Stories, Sindak Short Stories, Red Diaries Tagalog Love Stories at ang Pulang Likido Animated Horror Stories. Hanggang sa muli.